So nagbabali-bali lang kayo sa kada linggo, 1,000? Opo, sir. Bibigyan po sila ng sahod sa amin ng 1 week. Kakatasin pa ko nila yung 1,000 na pinabali sa amin. Para lumalabas po, sir, na kami pa may utang sa kanila. Maliwanag po na criminal liability, pananagutang kriminal na po ng mga may-ari ng kumpanya. Ms. Baker sa HR, makinig ka, Human Resources, makinig ka, pakinggan mo to, dikdik mo sa kokote mo to. Di na muna kita tatawagan dahil alam ko hindi naman ako galit sa'yo. Kailangan mo paliwanag sa kanila. HR ka, Human Resources, dapat pinakipaliwanag mo sa kanila. Okay, anong problema natin mga 16? Ano po, sir, salary po na, sir? Saan yan? Sa, construction po, sir. Sa RDMC po, RDMC. Quickly, okay, sige. Ano? Gaano katagal na hindi binayaran? Kayo. Ano po, sir, 9 weeks. 9 weeks na po, sir. 9 weeks na. Bakit daw hindi kayo mabayaran? Sir, alam po, bumabalik po sa billing sila eh. Ha? Bumabalik po sir sa billing, mga pasahod sa amin. Alright, sige. Okay, take note of this. I want this. Bumabali sila sa billing. It has to be, right away na dapat ma-explain. Okay? So nagbabali-bali lang kayo sa kada linggo, 1,000? Opo, sir. Magkano ba dapat ang sahod mo sa isang buwan? Ako po, sir, driver po ako. Sumasahod po ako ng weekly. Sa minimum po ako a day. Okay, magkano dapat kung minimum a day? Kung Ano po, 3,660 po yun. kada linggo dapat? Every Saturday po. Every Saturday. Opo. Kaya lang, bali ka lang na isang linggo. May utang pa sila sa'yo. Opo. Minsan po, sir, bibigyan po sila ng sahod sa amin ng 1 week. Kakatasin pa ko nila yung 1,000 na pinabali sa amin. Para lumalabas po, sir, na kami pa may utang sa kanila. Tapos yung kumbaga delay ng sahod mo, gusto mong singilin sila ng sahod mo ng 3,000, 3,000 plus kada linggo, kada Sabado, pinababalik ka lang ng 1,000. Ganun po. Tapos lumalabas may utang ka sa kanila. Pag po nagpasahod po sila ng 1 week, kakatasin pa ko yung bali 1,000. Oo, kaya parang ganun pa. Tapos pag nagpasahod sila ng 1 week, may utang ka, kakaltas ko. Opo, ganun po nangyayari. Okay, ang ganda. Ikaw naman, Miss, magkano dapat lingguhan mo? 3,600 po. 3,600 pero magkano? 1,000 rin. Ganun din po. Bali-bali lang din. Kawawa naman. So, paano mo nabubuhay ang pamilya mo niyan kung may anak? May anak ka ba? Meron po. Paano pag umuwi ka ng ganun lang ang 1,000? Paano mo pinagkakasya ang pangangailangan mo? Katulong ko naman po yung asawa ko sa paggastos. Hindi ba umaangal yung kasama mo na parang paano ka naman? Tumulong ka naman. Nagagalit nga po. Kasi nga wala Kahit naman sino. daw kwenta yung trabaho. Tama nga naman. O ikaw naman, Lolo, kumusta ka naman? Ganon din po, sir. Isa lang po. Ano bang trabaho mo? Mason po ako. Mason ka? Opo. So magkano naman? Pabali rin 1,000? Ganon din po. Magkano Lahat sweldo po mo kami. dapat? 3,000 din po mahigit. Tapos pag pinabali ka, may utang ka sa kanila. Opo. Di ba dapat sila may utang sa'yo? O ikaw naman, naka-baseball hat, bat, hat. Po, pintor. Ganon din yung... Ganon din. So iisa lang. Ang sistema, sa halip na bayaran kayo ng minimum wage ninyo na sweldo ng mga 3,000 plus, pinababali kayo ng 1,000, pagdating ng next week, sandali may utang ka ng 1,000, ibabawas ko, di wala kayong matatanggap. Pag po naman po, sir, 1 week ang binigay sa amin, doon po sila nagkakatas na ng 1,000, yung aming bali na sinundan. Kita mo nga naman. O sige, para dyan, sa linya ng telepono, bitag at batas si Attorney Melanio Batas Mauricio. Matindi po yun. Yung virtual po, illegal deduction na po lalabas yan. At pagkatapos, hindi po pagbabayad sa tamang panahon, sa akmang panahon. At dahil po dyan, meron po silang pananagutang kriminal. Ilalim po ng ating Labor Code of the Philippines. Okay. Maliwanag po na criminal liability, pananagutang kriminal na po ng mga may-ari ng kumpanya, ng mga administratibong opisyales niya, yung mga nagpapatakbo, yung hindi po nila pagbabayad ng sahod sa mga manggagawa sa tama at akmang panahon. At pagkatapos, nagkakaroon pa ng pagbabali, then kakaltasin na parang inutang, kaya wala nang tatanggapin ng manggagawa. Abay, yung pong kinuha na di umanay utang dahil nga po bali, yan po ay maidadagdag pa ang kasong pang-uumit mula po doon sa sahod ng mga manggagawa na nagbigay sa kanila ng pinsala. At dahil dyan, may tuturing po yan bilang kasong estafa sa Revised Penal Code. Yung mauuna po dyan ay yung kaso po sa Labor Code of the Philippines na nagsasabi sa provision po nito na kung hindi po nababayaran yung manggagawa
sa panahong itinatakda ng batas, yan po ay pananagutang kriminal na. May parusa pong 3 taong pagkakatilang ko yan. Nako. And Tapos, then, yung isa? Yung isa po, Artikulo 315, para lang po maliwanag dito po sa mga may-ari ng kumpanya na to. Article 315 ng Revised Penal Code of the Philippines, kung saan sinasabi po, Ginoong Bentol po mga kababayan, na ang sino mang mang-uumit ng pera na dapat ay ibibigay sa iba, kahit bilang sahod po yan, yan po ay pang-uumit na may panlilinlang at dahil nakapagbigay ng perjuisyo, danyos sa hindi nabigyan ng tamang sahod, yan po ay estafa. Okay. Attorney, itong ginagawa ninyo, iniinterpreta, sinasali ninyo yung mga batas na para maintindihan nino man sa mga kapareho nitong lumalapit po sa atin. Malaking bagay po yan. Humahanga po ako sa iyo, Attorney, sa ginagawa mo dahil extemporaneous po kayo, nasa puso po ninyo with passion and dedication and your knowledge and wisdom, karunungan at kaalaman, natututo po si Juan de la Cruz. Kaya lang sa atin, kuminsan, nabubuisit na tayo dahil kuminsan, bakit napakaraming manloloko dito sa iba't ibang mukha ng pang-aabuso, iba't ibang mukha ng panloloko. Dito sa parting to, hindi tayo na magsasawa sa ginagawa natin. Una sa lahat, nagpapasalamat ako na katuwang ka namin sa bitag at batas. Maraming salamat po, Ginoong Bentol po. Eto ngayon, Attorney, pasasalitain ko. So, sino sa inyong gusto magtanong kay Attorney? Katuwang natin yan sa batas na para malaman ninyo. Sige, magtanong lang kayo, huwag kayo mahiya. Diretso, gusto mo, itaas mo lang yung mic mo para nang sa ganun, makaabot, marinig ka. Attorney, tatanong ko lang po kung halimbawa po bang kami hindi nagpasa ng requirements sa ahensya po, halimbawa po ng PhilHealth Pag-ibig, ay kami po kinakaltasan po ba? May karapatan po ba kami na iripan namin yung kinakaltas sa amin? Meron po kayong karapatan dyan, kapatid, ano? Pero hindi lang karapatan para ma-refund. Karapatan po nyo maghabla. Isa na namang uri, Ginoong Bentol po, ng pang-uumit yan. Paglabag sa PhilHealth Law, paglabag sa Pag-ibig at kung ano-ano pang ibang government contribution, magpapatong-patong po ang kaso, Ginoong Bentol po. Paglabag yan, ha? Bawat PhilHealth, 6 na tao. Tama ba, Attorney? Yung pag hindi ginagawa sa PhilHealth, Pag-ibig at saka sa tao dito, SSS? Pati po yung withholding. Oo. Pati po yung withholding, Ginoong Bentol. Mga mandatories. Opo, mga mandatories, kinaltas nila pagkatapos hindi ni-remit. Estafa po yan, maliban doon sa paglabag sa batas sa PhilHealth, batas sa Pag-ibig, batas sa BIR. Ginoong Bentol po. Okay, may tatanong pa kayo. Sino pang gusto magtanong? Tanong. Attorney, yung po bang... Opo. Taas mo ang comment. Yung po sa amin pong underpayment po ng OT. Kasi po, wala po sa binibigay sa amin tamang OT. Ano po sila? Underpayment po sila. Naku po. Talaga naman po. Grabe to. Mukhang wholesale at ang ginawa dito. Wholesale na pang-umit. Kawawa naman, Attorney. Tama po tayo. Pero masakit po ang kalooban natin. Yes. Dito na nakikita natin, inaabuso mga maliliit, Ginoong Bentol po. Kaya nga lumalapit sa atin, Attorney, sa ipabitag mo dito sa bitag at batas para malaman ng tao, para matigil na at may sumikip ang mundo ng itong mga dorowot ewan ko, kahit sino sa buong, in general na to. Importante lagi, ibigyan ng karunungan, kaalaman, empowerment dito sa mga simpleng tao kapag lumalapit dito, Attorney. So, yun ang gusto mo sabihin. Sige, Attorney, paliwanag mo siguro sa kanyang ano. Hindi na lamang po pagrereklamo ang nakukuha ng sambayanan dito, kundi yung pagtanggap ng karunungan na magbibigay sila ng kapangyarihan upang iharap sa mga mapang-abuso na narito po sa lipunang Pilipino. Alam po niyo, Ginoong Bentol po, sa totoo lang po, sa kasalukuyan, napakarami ng niloloko, napakarami po ng inaabuso, pero walang ibang matakbuhan. Kaya po nananawagan tayo, Ginoong Bentol po, mga kababayan, sa lahat ng mga inaabuso, magkaisa po tayo, ipabitag natin lahat yan upang sa ganon, ay may matigil na po ito, Ginoong Bentol. Alright. Meron ka pa? Wala na. Sige. Yung ano po namin, yung aming incentive yearly, hindi po binibigay sa amin yun. Pag kami natatapos ng December, dapat po ba kasabay ng 13-month yun? Opo, nako. Ginoong Bentol po, siguro po sulat na lang natin muna ito at pagkatapos padalhan natin ang sulat yung RMDCI na yan, kung sino man yan. Okay. Grabe po. Maganda siguro, Attorney, na talagang nanggagaling na sa atin. At kung nanonood man sa atin ngayon ng kumpanya, hindi sa tinatarget natin sila, Attorney, RDMC, ay ako, Attorney, maganda siguro na sulatan na lang sila para malaman nila. At sulatan sila para kung gusto lang sumagot at ipaliwanag, kung gusto man lang magpaliwanag,
Tinatawagan natin, hindi naman sila sumasagot, attorney. Paano natin matatawagan kung ganyang klaseng sitwasyon? Pero mas maganda, ilagay na lang siguro natin, attorney, na dapat malaman. So ito yung mga, i-wrap up ko muna, attorney, ano yung mga sinabi mo. Okay, so, ito, yung 3,650 pesos weekly na sahod, magka-cash advance lamang sila ng 1K. Pagkatapos pag nag-cash advance sa susunod na linggo, ay parang sila pa ngayon may utang. Okay? Pangalawa, Labor Code of the Philippines, 3 years jail time, yung mga ginawang kanina, nabanggit nyo kanina. Yung mga mandatories na kinakaltas sa sahod ng mga empleyado pero hindi binabayad, estafa po yun. Bukod pa dyan ang mga kasong magkakahiwalay sa Republic Act, SSS, PhilHealth at Pag-ibig, at saka yung mga 13th month pa siguro or kasabay, hindi, siguro mas magandang i-detalye na lang natin, attorney, para dito sa mga kawawa naman. 22 sila, attorney. Wow. Opo, medyo mabigat po talaga ito sapagkat yan pong pagkaltas para po sa SSS contribution na hindi binigay. Dalawa po ang pananagutan dyan na binabanggit natin. Pananagutan criminal po pareho. Paglabag sa SSS law at saka po yung paglabag sa estafa law sa revised penal code. Ganon din po yung sa PhilHealth, ganon din po yung sa Pag-ibig, ganon din po yung sa withholding tax. Dahil I'm sure kinakaltasan din po sila. At yan po yan, patong ng patong po ang kaso niyan, Ginoong Bentulfo. Kasama pa yung criminal case doon po sa hindi pagbabayad sa tamang panahon dahil iniipit nila. At pagkatapos, criminal case po doon sa kakaltasin nila yung di umano'y pautang, bagamat hindi pautang, kundi cash advance na tungkulin naman nilang dapat ibigay. Yun. Attorney, malinaw masyado yan. Siguro, attorney, isulatan na lang na natin, pagkatas padala na natin para nang sa ganun ay demand letter na rin na sagutin nila. At kung sino man yung principal nila, dun sa parting to, at maraman ngayon ng principal na sa ibaba na, sabi nga nila, kapag may usok, may sunog, oy, yung principal kung sino man dyan, kliyente pa naman natin to, SMDC, baka hindi alam ng SMDC. Nagkakaroon ng sunog, ng usok pa lang to, attorney, baka mapunta sa sunog. Nakus, Mariosep na rin. Nako po, tama po kayo. Thank you po sa inyo, attorney, Maraming salamat po, Ginoong Bentulfo. Karangalan po ni Batas Mauricio, ang makasama sa paglilingkod sa tatak serbisyong tulfo ni Ginoong Bentulfo sa pabitan mo. Magandang araw po. Okay, so ganito na lang. Ako naman ako sa inyo. Naawa ako sa inyo. Isa sa mga dahilan kung bakit bukal sa aming kalooban pagtulong, siguro nakasanayan namin magkakapatid na makinig, minsan madali kami makaunawa at maawa. Okay, sabi kong inuulit ko sa baba, kanina pa lang, hindi kami gumagamit ng pondo ng gobyerno. Lahat na ginagawa namin ay iba dahil siguro nakasanayan na namin. Kung titingnan natin dito, paglapit nyo sa amin, tiwala yan. Salamat sa tiwala, hindi namin papabayaan yung ginawa ninyo na susubukan namin. Wala kaming inaasahang kapalit ng mga ginagawa namin. Kami nasisihan kapag kami nakakatulong. Mabukal sa aming kalooban, napipikit namin ang mata namin sa gabi, pag natulog kami, na kahit na papano, nakapagbigay kami ng serbisyo na labas to sa mga pangkaraniwang para sa media. Kasi ang media, sa balita, sa pag-iimbestiga, dokumentaryo, ang public service paminsan-minsan, kung ganitong araw-araw, medyo ang dating dito, pang ano na to para sa ano na to sa pamahalaan na to Pero kung lapit nyo naman sa amin, para dahil dito, sige, gagawin natin. Susulatan natin yon. Okay? Kumusta naman kayo? Paano? Ngayon, sa ilang buwan na itong nangyayari sa inyo, balay lang kayo ng balay, 1,000, 1,000. Paano yung natatawid yung inyong pamumuhay sa pamilya ninyo? Kayo po, Lolo. Ano nga po, sir, baon na rin po kami sa mga tindahan. Nangungutang ka sa tindahan? Opo. Kaya yun, problema namin, di kami makabayad po, paunti-unti rin po. Para halimbawa, kung pinabali po kami ng 100, magbibigay po kami ng paunti-unti rin po para mabigyan po lang lahat yung mga nautangan po namin. Oo, naintindihan ko yan. Ikaw naman, Mrs. Ayun po, nangutang po minsan ng 5,600. Sa 5,600? Okay. Alam nyo, pag ang isang sweldo ninyo na hindi dumating sa tama, mangungutang kayo. Pag dumating ng sweldong matagal na atrasado, wala nang balor, wala nang kantidad yung pera nyo kasi nautang nyo na. Opo, Nababaong kayo sa utang dahil doon sa sinasabing matagal. Buisit kami sa mga simple mga tao na
Kung sino pa yung simple na sa ibaba, inuutangan natin ang hindi pagbayad ng sweldo sa tamang panahon, eh parang nangungutang tayo sa kanila. Hindi ba dapat tayo may utang, kayo may utang sa kanila, hindi sila may utang sa inyo? Habang nangungutang kayo sa kanila, nilulugmok nyo sila sa kahirapan. Naiintindihan nyo to? Parang nahihirapan kayo eh. Opo, Tulad na sir. sinasabi mo. Yosep na to. Sige, gagawa tayo ng paraan. Okay? Sige, ayusin natin to. Pag-usapan pa natin para mapaghandaan natin. O yung inyong kumpanya, naku, maayos na lang. Sige, okay? Kaya Sige. Okay. naalala po namin, sir, yung pong mga nangungupahan na katulad ko, mga kasama namin, eh, binigyan na po kami ng ano ng mga Taas ano mo na. namin. Paalis Binigyan na na. po kami ng may-ari ng bahay na inuupahan namin. Na? Kasi hinarenta po kami ng bahay. Pinaalis na kayo? Hindi naman po, binigyan po kami ng kaning na pag sa ganung page, hindi namin naibigay yung aming upa sa bahay, eh, mag-aarap na kami. Eh, sir, paano kayo makapaghanap? Sir, wala kami hawak na pera. Kasi hindi kami nabibigyan ng kumpanya. Kaya ginagawa lang Sino po bang kausap niyo sa kumpanya ninyo? Bali, sir, ang ano po namin dyan, ang kausapin po dyan, yung aming HR, si Miss Vicky. Okay, Miss Vicky, humanda ka ha. Tatawagan natin. Siya po yung HR po ng aming, ano. Miss Vicky sa HR, makinig ka, Human Resources, makinig ka, pakinggan mo to, dikdik mo sa kokote mo to. Di na muna kita tatawagan dahil alam ko hindi naman ako galit sa iyo. May siguro kailangan mo paliwanag sa kanila. HR ka, Human Resources, dapat pinakapaliwanag mo sa kanila. Kung sakaling kayo medyo nahihirapan din sa kumpanya, nakakuha ng koleksyon, siguro kailangan nyo ng tulong nyo sa amin na kami na magiging pader na lang para doon sa principal ang papahirap sa inyo. Kaya lang, kung hindi ka nagsasalita, yung utang ninyo, yung utang ng kumpanyang DSMDC sa inyo, inuutang nyo dito sa ibaba. Nakakabwisit. Di po pwede yan. Ayusin natin to ha, pagkatapos natin ha. Walang anuman. So, higit sa sumbungan, investigahan at anumang reklamo, bibigyan ng solusyon at aksyon ang nag-iisang pambansang sumbungan may tatak. Tatak, tulong, serbisyo, tatak, Ben Tulfo. Tatak, bitag, tatak, Tulfo, isa lang yan. Hashtag, ipabitag mo.